Ang title sa ating nung ating training tonight is yung new affiliate orientation. Tapos, ito yung title ng ating material. So, sumali na ako sa LiveGood. Ano next? Okay. So, ito yung ating new affiliates orientation. So, first of all, yung ating mindset, no? Next is yung tungkol sa ating team, and then the basics sa ating business, and then ang methodology. Okay, first things first, yung ating mindset. So, sabi ni Bob Proctor, success starts on the inside. So, your thinking controls your results. Kung naka-mindset tayo na mahirap yung ating ginagawa, mahirap talaga. Pero kung naka-mindset tayo na abundance, no, hindi siya madali, pero achievable siya, doable siya. So, yun yung nagiging truth natin because it's very powerful kung ano yung nasa isip natin. So, importante na malagay sa tama yung ating mindset. So, unang-una, yung tamang mindset dito sa ating business sa Live Good is first step pa lang yung pagsali. So, dapat yung ating mindset, ready na ako, ready na me, no? And then, next is, ang subscription ang business ng Live Good, hindi yung products. So, pag ito naintindihan natin, magbe-breakthrough tayo. Ano pa? Business mo ito. Hindi ito business ng upline o ng downline sa sarili mo itong business. Okay? Next, possible, doable at achievable yung pag-asenso mo dito. Kaya, finally, susundan natin yung proseso. Kasi hindi siya instant yaman na wala lang gagawin. Yan. So, yan yung mga tamang mindset na dapat meron tayo. So, ito yung lagi sinasabi nila sa Live Good Team Diamond sa US, no, GPS. G for get in, P for plug in, S for stay in. So, get in. So, since nag-join na tayo, no, kailangan mo na lang aralin yung pinasok mong business. Tapos, mag-set ka ng time frame tapos commitment mo kung hanggang saan ka dito. Mag-commit ka ng at least 2 years. No? Kasi lahat, kahit sa traditional business, example, mag-o-open ka ng 7-Eleven, hindi mo naman pwedeng sabihin, ay, pag hindi ako nakabawi ng 6 months, walang ganon. Diba? Siyempre kasi yung naka-mindset na yung mga negosyante na mag-take ng time para makabawi. So, ganun din to. Kahit na maliit lang yung capital natin, maliit lang puhunan, it will take time para talagang mag ano siya, sasabog. Yon. So, bibigyan natin siya ng at least 2 years. P is for plug-in. So, it's not enough na nag-join. Kailangan para maka-move tayo, maka-proceed, kailangan na makuha mo lahat yung resources, lahat ng information, lahat ng trainings, lahat ng support na kailangan natin. So, buti na lang free naman yung ating mga trainings, free lahat ang webinar, wala tayong babayaran, no? So, unlike sa mga sa employment na magbayad pa ng mga upgrade sa skills or magmasteral or mag-doctorate para sa atin, libre lang lahat ng resources. And then S is for stay in. So, after mo nag-start, no, at saka nakuha lahat ng resources, stay, no? Wala yan siya sa hindi kasi ito siya yung sprint, no? Ang business natin hindi sprint na yung parang 100-meter dash, kuan siya marathon, no? So, ang nananalo sa marathon is yung nakakatapos, hindi yung sa pabilisan. Okay? So, ang taong walang klarong direksyon, maglipat-lipat, pabago-bago, tapos maraming dahilan, no? Saka na lang kasi busy pa ako ngayon, next month na lang ako mag-join. Normally, hindi na yan sila magbalik. Bakit? Kasi yung na off na yung kanilang fire ba, no? So kaya wala din silang naaabot, no? Konting discouragement na stop na kaagad. So kailangan pag nag-start ka ng something, buhos mo, get involved, tapos i-immerse mo talaga yung sarili mo sa buong experience. Huwag kang papayag na walang mangyari. Otherwise, wala tayong pinag-iba sa mga taong bumili lang ng ticket sa loto, bili lang ng ticket tapos maghintay na lang na manalo, 'di ba? So ilang taon na nilang ginagawa 'yun, wala pa rin nangyayari. Kasi ang gusto nila, meron lang silang sasalihan o bibilhin and then wala silang gagawin.
So that's why very attractive talaga yung mga sweepstakes ticket at saka loto. Kasi karamihan ng mga Pilipino, ganun yung mindset. Ayaw nilang pagtrabahuan. Okay? So next, team. Ang keyword sa ating business is team. Ibig sabihin ng team is together, everyone achieves more. So, hindi pang solo flight yung business natin. Makikisama tayo sa group chat. So, mag-participate tayo doon, mag-comment, mag-like, mag-heart, no? Tapos, makisaya, makigulo. Tapos, sali tayo sa mga team trainings, pati yung in-person meetings para matuto. Kasi walang solo flight. Although meron talagang mga tao na super bright, magaling, no? Mga veteran na sa network marketing, pero it helps kasi team kasi tayo. So, aside from that, magbuo kasi tayo ng team. So, dapat marunong tayo mag-work with a team. Yan. Okay. So, meron tayong tatlong relationship sa business na ito. First is yung upline. So, yung upline mo is yung support system mo. So, i-assist ka niya initially hanggang kaya mo na. So, meron talagang mga instances na nawawala yung direct mo na upline. Tapos, tapos you just go up. Kung nawala yung upline mo, no, o kaya hindi siya supportive, go up another step, another level pataas para makakuha ka ng support. Ganun lang yun. It's a fact. It happens. So, okay lang yan. Next is ikaw. So, aralin mo ring maging support system ng magiging team mo. Kasi nakasalalay sa pagiging mabuti at resourceful na upline mo yung success mo sa business mo. So why? Because number 3 na relationship mo is with your downline. So i-mentor mo sila hanggang magawa na rin niya yung nagagawa mo. Kasi mahirapan ka kung ikaw lahat ng gagawa. So ikaw na apply niya, dapat maturuan mo siya na magawa niya rin yung nagagawa mo para mabilis kayong mag-move. Makakilos din siya kahit wala ka. Yon. Next. So, decide now. Ngayon pa lang, as early as now. So, assuming na kakastart lang natin, no? Right now, hopefully within 24 to 48 hours after nag-join, ma-orient ka na dito sa ating new affiliate orientation. So, right now, mag-decide ka kaagad. Ano yung gusto mong maabot na rank? No? So, sagutin mo yan siya personally. Lagay sa notebook mo. Next is, magkano yung gusto mong kitain? Yung wag yung basta malaki, hindi talagang maglagay ka ng specific na figure. Magkano yung minimum na amount na happy ka na pag ganun, abot mo yun. Tsaka magkano yung maximum na income na realistic sa iyo kasi usually pag nag-attend tayo ng seminar or webinar ganyan, 'di ba masyadong matataas yung mga figures, parang hindi kaya ng ating financial mental wallet na ay imposible, parang hindi kaya. So, within your capacity to believe, so, magkano yung minimum na gusto mong ma-achieve at saka magkano yung maximum na kaya ng mental financial wallet mo. Because para sa iyo, that is for you, yun yung achievable para sa iyo. Realistic siya, kaya mo. 'Di ba? Hindi yung sobrang taas parang hindi nakayanin mag-believe ng iyong ano, yung brain. Next, kailan mo ito ma-achieve? Lagyan mo siya ng date. Kasi yung goal, pag sinusulat, sabi ng ano, yung 85% daw ng mga tao hindi nagsusulat ng goals. Pero yung 15% na nagsusulat, normally, na-achieve nila yung kanilang goals kasi nakasulat. So, lagyan natin ng date. So, right now, ask yourself, isulat mo sa notebook mo, ano yung first 5 goals mo dito sa Live Good? Okay? So, next, ituturo din natin itong about sa vision board. So, yung vision board, uh, normally, pinagtatawanan to ng ibang tao, especially yung mga hindi nakakaintindi. Yung vision board is something, pwedeng sa notebook mo lang, pwedeng magiging isang parang clear book mo siya. Lagay ka ng mga pictures ng mga bagay na gusto mong ma-achieve sa business mo. So, pwedeng ilagay mo doon yung poster ng Crown Diamond na ikaw yung Crown Diamond. Tapos, maglagay ka ng pictures ng maraming maraming tao kasi yan yung goal mo na magiging dami ng team mo. Lagay mo yung picture ng yung dream house, yung picture ng mga dream vacation, o may picture dito ng mga farm animals kung gusto mo magkaroon ng farm. Tapos picture ng masayang retirement, no? Tapos picture ng
ng inheritance o pamana. So, depende sa'yo kung ano yung mga goals and vision mo para sa business mo dito sa Live Good. Mag-collect ka na ng picture cutout mo, lagay mo sa iyong dream board. Pero ito ang secret, huwag mo ipakita sa iba. Ulitin ko ha, huwag dapat makita ng iba. Why? Kahit within your family, maraming tinatawag, ang tawag natin dyan is evil eye. No, hindi man sila evil na masama silang tao, pero yung wala silang belief ba? Pag nakita, ganon. So, it affects you because yung having goals, it's something na nagbibigay ng fire sa iyo sa loob. Pero pag nakabuyang-yang lang yan siya, nakikita nila na sa wall o kaya yung makita lang nila sa mesa or anywhere, they will deride you. They will pull you down, hihilain kang pababa. So, kung meron kang vision board, mag-start ka na mag-collect, itago mo, ikaw lang, for your eyes only, para ma-achieve mo siya. Make it your inspiration. Okay? So, bigyan ko lang ng example. No? Ewan ko kung kilala ninyo si Charis Pempenko na Jake Zyrus na ngayon. Si Charis Pempenko, for the longest time, nagka-cut out siya ng mga pictures noon ng dream niya na maka kasama niya si ma-interview siya sa makapunta siya ng Amerika, magiging champion siya na singer, tapos ma-interview siya ni Oprah, makaduet niya sila yung mga composers. And meron talagang vision booklet si Charis Pempenko. And guess what? Natupad lahat ng pangarap niya. Because for the longest time, yun lagi ang nilagay niya sa isip. So para sa kanya, very real na nangyayari. That's why nagkatotoo. No, nangyari talaga. Okay? Next. So ito yung rank advancement. We will not go into petty details, no, yung mga masyadong intricate na details. Basta i-go through lang natin siya. So in order to become bronze, kailangan mo lang ng 2 direct. Para maging silver, kailangan mo 3 yung na-direct mo na bronze, tapos 20 lahat yung team mo, and ikaw yung pang 21. Okay? So between silver at gold, kailangan yung 3 mong direct ay magiging silver sila. Not necessarily direct mo, basta 3 silver sa iba-ibang leg. Hindi yung silver na iisang leg lang pababa, hindi ganon. Silver sa 3 iba-ibang leg, and then 100 na yung members sa loob ng team mo. And then pag platinum, 500 na yung members. Pag diamond, 2,500 members na. Pag crown diamond, yun na, 50,000 na. Tapos, para sa sarili mo, lagyan mo ng timeline bawat rank. Okay? So sabihin natin, ganitong buwan, nag-silver ako. By this month, gold na ako. Lagyan mo siya ng timeline. For your eyes only din yan siya. Okay? Next, your why. Sa lahat ng slides dito sa presentation na ito yung pinakamahalaga. Bakit mo gagawin ang Live Good? Na komportable ka naman sa buhay mo. Diba? So bakit mo siya gagawin? What was it that made you decide to start? Para kanino mo ito gagawin? Tapos, sagutin mo rin na kung hindi mo siya gagawin o titigil ka, ano yung consequences? Yun. Because your why is the difference between yung pagpatuloy mo at saka pag-stop mo. Kung hindi malalim yung why mo, madali lang magsabi, ay, mahirap, ayoko na. 'Di ba? Pero kung malalim yung why mo, alam mo na meron kang mga isasakripisyo at meron kang mga rejections at meron mga negative na mangyayari. Pero mag-barrel through ka kasi malalim yung iyong why o yung dahilan mo. So makatulong kung isusulat mo sa first page ng notebook mo kung bakit ka sumali sa Live Good. Okay? Next. So sa picture, no, may hawak ng susi. So ikaw ang taging may hawak ng susi sa pag-asenso mo sa Live Good. Hindi si upline, hindi rin si downline. Ikaw lang. Okay? Yung pangarap mo at saka yung why mo ang susi ng iyong success sa Live Good. And then next, your team. Yung teammates mo, kasama mo sila sa pag-build. So, hindi pwedeng iwan mo sila.
no? We have to build a team and then we need to build up our team. Ikaw din ang magse-set ng tono kung magiging very dependent ba sila sa'yo or independent sila lahat kumikilos na without your help kasi na-equip ng tama. Okay? Next. So repeat after me. Ako, tapos pangalan, ang responsable sa success ko. So, if we have this clear, no, hindi natin iaasa sa ibang tao yung ating rank up at success at saka kita dito sa Live Good. Okay, so dito na tayo sa business basics. Okay, so ang negosyo ng Live Good is yung membership subscription. Yun talaga. So, yung pagiging member at subscriber, yung foundation ng negosyo natin sa Live Good. No? So, sa subscription lahat nakasalalay, lahat ng kitaan. Baliwala lahat ng effort natin, yung napapay-in natin, na-direct natin. Kung hindi nila naintindihan yung konsepto ng subscription, mawawala din sila. So, ang pinaka-main role natin dito is tayo mismo, maintindihan muna natin na ang Live Good is all about subscription. Yun talaga. Yun ang punot dulo. Kasi pwede palang mawala yung products natin, mabuhay pa rin ang Live Good because ang ating kitaan is nasa subscription. Bonus lang talaga yung products. Besides, kung napansin natin na karamihan sa atin na mga diamonds, hindi pa sila nakabili ng products, nag-diamond na sila. Because hindi nakasalalay sa bentahan or sales ng products ang pag-asenso sa likod. Okay? So pag naintindihan natin to, tapos na ang usapan. Sakto ang pagkaintindi natin at sakto natin na maituro sa ating team na ang business ng Live Good is ang subscription. Pag ito nakuha natin ito, worth it na lahat ang ating training. Pwede na tayo mag-stop. Okay? So to discuss it further. So, yung subscription or monthly na 995 or 580 or 590, kung magkano man yan. So, yun yung susi ng pagyaman natin sa Live Good. So, pag nag-commit yung members ng team natin, pag naintindihan nila, kasi pag na-gets nila ito, hindi na issue, hindi mo na kailangan i-follow up, uy, ang inyong kuan, ang imong kuan, subscription, di ka pabayad, hindi na kailangan i-follow up kasi maiintindihan na nila, no, na ito ang kailangan nilang gawin. 20 pesos a day lang. So gagawa niya ng paraan. No, kuan pa lang first day pa lang ng following month, bayad na yan. Kasi naintindihan. Pero pag hindi naintindihan, parang magiging burden pa sa kanila yung subscription, 'di ba? Baliwala lahat ng pagod mo, yung nabuo natin team, kung mawala silang lahat kasi hindi na sila magbayad ng subscription, 'di ba? Kaya i-prioritize talaga natin ang pagpaintindi sa subscription. Kahit na matagal na sila sa atin, hindi pa nila naiintindihan, ipaintindi natin ulit. Kaya maganda sana kung maturo natin sa kanila itong ating training ngayon. Okay, next. Repeat after me. Pag na-gets na natin na subscription talaga ang punot dulo ng business ng Ligod, pwede mo nang i-repeat after me. Ako, pangalan mo, never ako magpapabaya sa subscription ko dahil ito ang money bags ko. Dito lahat, manggagaling lahat ng kitaan dito sa Ligod. Okay? So, next. So, i-go through lang natin very quickly lang yung tatlo. So, dahil syempre mga baguhan pa yung mga tao, hindi natin sila overfeed ng information overload, no? So, ang i-explain lang talaga natin na mabuti sa kanila is yung first three lang. Yun lang. Pag na-gets na nila ito, bonus na lang actually yung iba. 'Di ba? So, pag-usapan natin yung tatlo. Una, yung direct referral fee or fast money. Bakit fast money? Kasi pag nagawa mo ito siya this week, next week meron na kaagad siya, kaya mabilis ang pera. So, 'di ba, for every direct mo may $25 ka. So, pag may nakuha kang dalawa, may $50 ka, may 2,850 ka na. So, okay na siya. So, kung 5 naman yon, may 7,125 ka.
Kung 10, 14,250 o isang buwang sweldo na yan ng iba. Diba? Pero kung na 20 yan siya, di meron kang 28,500, di hamak na maganda na yung kita. Diba? Doble na yan siya sa minimum na salary ng iba. Pero ikaw ang magde-decide kung kailan mo yan kukuhanin. Pwede 1 week, 2 weeks, 3 weeks, o isang buwan. So, nasa sa iyo lang yan. Kasi wala man limit. Okay? So, next, dito tayo sa matrix income. Na-discover natin na pag ikaw mismo nagko-compute yung sa 25 centavos, pag kino-compute mo yan siya isa-isa, mas mag-stick siya sa mind, no? So alam natin na sa level 1, 'di ba, may right at left cut 25 cents each, so dalawa 50 centavos. Yan yung kikita ka pa lang ng 28.50. So lahat tayo magsisimula sa ganito. Pero pag umabot ka na sa level 5, level 5, 32 lahat yung tao sa level 5 mo. Pero sa level 4 may 16 ka, sa level 3 may 8, sa level 2 may 4, sa level 1 may... So, yan silang lahat. Ito yung kita mo, 456 pesos ito, pesos. Okay? So, pag level 7, 1824. So, dito, pagdating mo sa level 6, bawi ka na, may profit ka na kasi 590 yung iyong monthly, may ginansya ka na, 'di ba? Pero huwag tayo mag-stop diyan, no? Dito tayo sa kung saan natin gusto ma-level, 'di ba? So, pag nasa level 10 na tayo, ibig sabihin puno na rin yung sa level 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, meron na tayong 14,000 additional monthly. Monthly kasi to. 'Di ba? Pag solid yung grupo mo, naintindihan ang matrix, solid na rin ito, hindi ka nabababa sa 14,000 pag napuno na ang level 10 mo. 'Di ba? So move forward tayo. Pag sa level 13, no? Solid 'yan, level 13 hanggang sa level 1, puno na ng tao. 116,000 'yan monthly. Pero mangyayari lang ito kung lahat ng mga tao nagbabayad ng subscription. Kaya balik pa rin talaga tayo sa subscription. That is why the most crucial thing na maintindihan natin sa training na ito is ang subscription, ang ating bread and butter. Ang subscription, ang ating money bags. So that hindi na siya dapat pag-usapan kung magbabayad ba o hindi. Okay? See? Ayan na siya. Pag ito na-reach na natin, masaya ng marami, di ba? Sobrang happy na. Monthly na yan. Di ka nabababa sa 116. Malaking pera na yan. Okay. So, lumalaki yung kita natin habang dumadami yung tao sa grupo. So, ngayon na nakita na natin ang potential income sa matrix, so halata na kung ano yung gagawin natin. Spillover maker ba tayo or waiter? Yung waiter, meron siyang matatanggap pero wait muna siya. Wait talaga siya. Hindi siya pwede mainip. Kasi nagwe-wait na nga lang siya. 'Di ba? Gusto lang siya na malimos. So, konti-konti lang talaga matanggap niya. Kahit 400 plus na yung tao niya, konti lang yung matanggap niya kasi barya-barya lang, 25 centavos, 14 pesos lang yun. Maliit lang siya. Okay? Next. So, eto na tayo sa yung pangatlo, which is the matching bonus. No? So, sa matching bonus, simple lang. Mas lamang yung maraming direct. Bakit? 50% ng matrix income ng direct mo sa iyo. So kung 5 yung direct mo na tumatanggap ng $50, may $125 ka monthly. On top of the matrix. Yan. Pero kung nag 100 na sila, may 250 ka additional monthly. Pag $200 na yung monthly nila, meron kang $500 extra monthly. Pero kung tigpa $500 na sila, 1,250, 50,000 na yan, mahigit monthly. 'Di ba? So, disimplihan lang natin pag-explain para mas madaling magpasok. Madali lang maintindihan. 5 levels deep yun. 'Di ba? Yan. So, next, pag-usapan natin yung affiliate fee. Ano nga ang nakuha natin sa affiliate fee? Una is yung 3 website. Pangalawa, yung access natin sa 7 ways to earn. Yun. And then,
yung habang buhay na 75 to 80% discount sa lahat ng products ngayon and in the future sa Live Good. So, yan yung makuha sa affiliate fee. Okay? Next. Ano ngayon ang mga gagawin natin next? So, dito tayo. Ang first 3 goals is, una, mag-rank up to bronze. ASAP, as soon as possible. Hanggat maaari, kung pwede pa lang, within 48 hours, mag-bronze na kaagad. Para, una, bawi ang puhunan. Nag-rank up ka na, tapos may resulta ka na 3 agad. No? And then, next na goal is matutong mag-present mag-isa. Kasi ito yung isa sa mga pinaka-importante na role na gagawin mo, yung mag-present ka ng business. Para hindi ka unstoppable ka. Hindi ka maghihintay kailan magkaroon ng face-to-face or webinar or live presentation. And next is yung duplication. Kasi pag male-leverage mo lang yung sarili mo kung na ikaw mismo na train ka ng tama, mai-train mo sila, so maganda na yung pag-multiply ng grupo. Kasi everybody is trained. Everybody knows how to do the business. Okay, next. So ito, nag-isa-isa natin. Go bronze. Tapos strategy lang ito, no? Hindi naman required. Pero strategy, unahin mo yung membro mo ng pamilya kahit 2 lang para bronze ka na tapos madamay sila sa mga efforts mo. Second, mapagpraktisan mo sila sa pag-present mo. Pwede sila makibigay ng constructive feedback kung effective ba yung presentation mo o hindi. So, ito din yung first win mo. Okay? Next, present. So, yun, sinabi ko na kanina na hindi natin iaasa kung kailan magkaroon ng availability. So, anytime available yung ating prospect, pwede na natin mapresentan. Next, duplication. So, ang pinakamahalagang part ng business natin is yung makopya tayo ng ating downline para ma-leverage natin yung ating dami. So, next is paano mag-invite. So, start muna tayo with our family and friends. So, ito yung pinaka-least stressful sa lahat kasi makilala natin yan. So, keep in mind na practice mode mo yan sila. So, pag nag-oo yan sila sa iyo, well done, very good na yon. Kasi, ah, kung relative mo kasi hindi rin sila mahiya magsabi ng no, 'di ba? Pero pag sila napa-oo mo, ibig sabihin that's a really good indicator na maganda yung pagka-explain mo o naintindihan nila yung business. Pero keep in mind na pag hindi naman sila sasali, humingi ka lang na constructive feedback. Anong rason ba't di sila na-convince? So ngayon, dahil napagpraktisan mo na yung mga family at friends mo, ah, may experience ka na. I-adjust mo lang, tweak mo yun, at i-refine mo yung presentation mo para mas mag-improve ng mag-improve. Also, keep in mind na numbers game ito. Sabi sa statistics sa network marketing, sa 10 katao, very good na yan kung may makuha kang 3. So, ibig sabihin, 30% talaga out of 100 yung mag-yes. So, hindi pwedeng 3 lang kausapin natin in a week. Ibig sabihin, pag naghindi yan, wala na, 0 na. 'Di ba? So, numbers game kasi siya. So, the more na ang tao na makarinig ng business natin, na yon, given na yon na meron talagang hindi magjo-join. Pero mas tumataas yung ating ratio ng merong magjo-join kasi mas marami tayong napresentan because of the 30%. Okay? Next. So, invite natin sila sa webinar. 3 kasi ay yung klase ng prospect. Yung warm or kilala natin, tapos yung cold, yung hindi mo kilala or hindi ka rin kilala, and then yung hot prospects, yung ready na to buy, no? Nung matagal nang nagpe-pray, naghahanap ng opportunity. Okay? So, first is yung warm prospects. So, kilala mo sila eh. So, kumustahin natin sila. Gamitin mo yung form. Ano yung form? Family, occupation, recreation, or relaxation. Tatanungin mo sila, kumusta na yung pamilya nila? Or kumusta na yung trabaho? O yung business nila ngayon? O ano bang ginagawa nila lately para mag-relax or para mag-enjoy, bakasyon ba? Then kasi pag nakuha mo na yung information dito, doon ka na mag-frame ng message mo. So, kasi kinumusta mo yung family ko, nalaman mo na
bago lang silang nakaalis ng hospital. O di, pwede mo sabihin na sa message mo, "O kaya nga pala ako nag-follow up sa'yo kasi kaya nga pala ako nag-reach out sa'yo kasi baka ah, baka interesado kang marinig yung ano, yung nahanap ko na ano, na sabihin natin na products na nakakatulong na ano kasi 'di ba yung loved one mo galing sa hospital and I'm sure nag, nag nakabawas ng malaki sa inyong savings. So everybody needs something 'di ba para sa hirap ng panahon ngayon. So yon. So doon mo i-frame ngayon yung message mo depende sa kung ano nakuha mo information dito sa form. Okay, so let's deep dive diyan later. So next is yung cold prospects. Hindi mo sila kilala or hindi ka nila kilala. Pwede mo rin gamitin yung form dito, pero indirect na yung approach. Hindi na tayo mag-o-offer sa kanya. Pwede natin sabihin parang, padaan lang ba? Sabihin na, "Sir, baka may kilala kayo na naghahanap ng additional source of income." So, not directly targeting them, indirect yung ating approach. Next is yung hot prospects. Ito yung mga tao na konti pa lang na-explain mo, pero dahil ma-advance sila mag-isip, o kaya mga networkers na sila, nakuha na nila yung gist ng kinukwento mo. Hindi ka na hintayin matapos, magsasali na yan. Kasi hot prospects yan. Okay? So, paano kaya mag-build ng massive na group sa panahon ngayon? So, ito yung mga steps, no? I-attract natin yung lead. Ang tawag sa ating prospect is also lead. Tapos pangalawa, ito discussing na ito sa mga hindi na natin mga warm prospects. Ito na yung naubusan na tayo, naubos na natin sila kausap, mga friends, relatives, batchmates, naubos na natin lahat. So, ito na yung ating sistema. And then next is to connect, to build trust and turn into a prospect. Pangatlo, i-invite na natin sila sa presentation. And then pang-apat, i-follow up and then i-close. And then pang-lima, na hindi na dapat makalimutan is i-plug into the system para matrain. Okay? So, may preparation muna. Una is, kailangan may prospect list ka na may 100 names. Sulat ka talaga ng names. Hindi pwedeng i-commit lang sa memory kasi pag may alala ka, tapos hindi mo sinulat, kita mo na lang na 3 months later, hindi mo pa pala siya na sharean kasi hindi mo sinulat yung name. Number 2, i-optimize ang Facebook profile. Pero this is for another training. Pangatlo, kailangan meron ka ng stock na video, YouTube video, recorded presentation, or yung link ng webinar kung ano yung isesend mo pag nag-oo siya, na available siya. Dapat alam mo na kung saan ka kukuha. Okay? And then pang-apat, dapat may consistent ka na posting, lalo na yung mahilig sa social media. Yun, dapat nagpo-post ka sa Facebook mo. Okay? So ito naman yung process para hindi maubusan. Get connected sa 20 prospects daily. Pwedeng i-message, tawagan, o bisitahin. So pero kung sa social media, which is mas matipid kasi walang gastos sa pamasahe, di ka na mag-bis, di ka na maligo, no? So i-reach out mo yung mga nagla-like, nagko-comment o nag-share ng post o story mo. Yan. Tapos at least 3 words. Yung, "Uy, hala, kumusta?" Ganon. Ganun lang. Wag yung puro lang heart din at like. Mag-connect tayo. And then, yung mga nag-friend request sa'yo, i-accept mo. I-heart mo yung kanilang profile pic, tapos i-message mo. Tapos, yung mga existing friends mo na matagal nang hindi nakausap, yun, i-reach out mo, kumustahin mo. And then yung prospect list mo din, I'm sure hindi pa yan naubos, i-reach out mo yan siya. Okay? Step 2, pag-invite ka ng 5 tao araw-araw. Kung mga kakilala, tanungin mo anong oras yung bakante, baka pwede kayong magkape, chika, o kaya mag-lunch together. Pero kung cold prospect naman, after ng initial na direct message, tapos sumagot siya, pwede mo na i-send yung recorded presentation or link ng live presentation. Ang step 3 is mag-follow up ng at least 3 tao araw-araw, especially yung mga nakapanood na.
Tapos, meron tayong scripts later, maano natin. And then, sa social media, yun pa rin, dapat may posting tayo. And then, step 4, mag-add ka ng 5 new prospects araw-araw. Paano? Tingnan mo yung mga friends list ng friends mo sa Facebook. Kasi kung alam mo yung takbo ng utak ng friend mo, so malamang yung mga friends niya, ganun din yung takbo ng utak. So, safe naman na mag-friend request sa mga friends ng friends mo. Then, ganun pa rin. Connect, reach out. Yan. Kasi may mutual friend kayo. Okay. So, merong dalawang steps tayo sa pag-i-invite. Una, magko-connect tayo sa kanila by building rapport through the form method. Sa ganitong form, family, occupation, recreation, and then yung message. And then number 2, i-invite mo siya sa method na babagay sa kanila. Kasi wala tayong one size fits all. So, dapat flexible tayo. Okay. So, optional lang na step, pwede mong i-complement. Uy, ang ganda nung ano mo, yung cover photo mo. Saan yon? Saan kayo ng bakasyon nun? Ganun ba? Compliment lang. Bonus lang yun. Optional din. Okay, so step 1. So, ayan yon. Kumustahin mo, no? Certain people sa kanilang family, o kumusta yung trabaho, saan sila connected, ganyan-ganyan. Bakit? Tapos makinig kasi doon natin i-frame yung ating message later. Okay. So, dito no example, magsabi siya, pwedeng sabihin na, oh, diyan ka pala connected, matagal ka na diyan. Tapos, laki na yung ipon mo. O kaya, masaya ka diyan sa work mo. Tagal mo na pala, ang loyal mo naman. Yan. Pwedeng doon, may marinig ka na oo nga, kaya lang. Yon. So, depende doon sa kanya mga sasabihin. Yun yung pwede mong gamitin later to frame your message. Okay. So, and then, so after mo siya na eto na yon. Tanungin mo kaagad kung open ba silang makinig ng business opportunity. Okay? So, ito yung mga sample na script. Naisip mo bang magdagdag ng pagkakitaan? May nakita kasi akong business, baka magustuhan mo din. So, see, medyo safe siya. Hindi siya pushy. Hindi rin siya, yung parabang assuming agad na kailangan mo ng kita. Oy, kailangan mo, hindi ganon, di ba? Or the other one is, may nakita akong business na palagay ko, bagay na bagay sa'yo. Nag-start na nga ako. Gusto mo tignan? So, see, so very friendly, very open, and very So, ito example ng script. So, go through lang natin. So, example ako. Hi Mark, kumusta? So, syempre, pasagutin natin siya. So, kumusta si tatay? Or kung sino man, no? So, magre-reply siya. Kumusta ang work or business? Siguro malaki na ipon mo, no? Tapos, pabakasyon ka na lang sa tama ba ako? So, regardless kung ano yung work niya, i-respect natin yung kanyang work. Tapos, normally, ang sagot niya, ay, hindi nga, dami ko utang. Oh, wala akong ipon. Nung ganon. Tapos, kulang ako ng tuition. So, di maglabasan na yung kanilang mga problema. So, ito na yung time na makikirelate ka. So, ito yung sample na script. So, ay naku, ganyan din ako dati. Pero may nakita kong opportunity na pwedeng gawing part-time na hindi mo kailangan mag-quit sa work or sa business mo. Malamang ang sagot niyan, ay, ano yun? Mukhang okay yan. So, to be continued, ito siya. Oy, di ba alam mo, nasa ganito ako o nag-retire na ako o na-connected ako sa ganitong company. Pero katulad mo, na-realize ko na kulang pa rin yung kinikita ko or namin ng husband ko or ng wife ko. So naghanap ako ng options para magkaroon ng second income. Kaya nakita ko tong unique na business na to. So normally, ang sasagot niya, anong business? Ayan na. So, crucial dito na wag mo explain yung buong business. Kasi getting to know you lang kayo, 'di ba? Kumustahan, wag ka kaagad mag-present, wag ka kaagad mag-business presentation. Kuan lang yung summary lang, mag-create ka ng sarili mong short na description ng business na hindi ka agad siya makapag-decide. Short description lang. So ito yung example lang ito, no? So, isang example ko ganito. Subscription business siya na may membership shopping, parang Amazon o Shopee, pero members lang ang makakabili. Tapos wholesale prices. Tapos malaki yung kitaan.
Mas maganda yung income. O parang ganon. So, yun. So, ito yung next na important question after doon sa... So, kailangan itanong mo, gusto mo makita? Yan. Tapos, kung yes ang sagot, eto na yan. So, depende kung anong availability niya, no? Pili ka lang dyan. Kung one-on-one ba, ikaw ba ang mag-present, gusto dyan magkita kayo, magkape, ganyan. So, present ka. O depende kung ano yung dito, pili ka lang. So, yun ang isi-send mo, depende sa availability niya. Ang importante lang dyan is maintindihan niya na kailangan niyang maka-attend, makapakinig o manood ng presentation para maintindihan niya yung concept ng business. Yun yung pinakamahalaga doon. So, papiliin mo siya. Okay? So, ngayon, nakapili na siya. So, i-ask mo siya. Pag nag-send ako ng link ng aming 1 hour and 23 minutes presentation, mapapanood mo ba siya right now? So, tatlo lang sagot dyan, di ba? No, yes, at saka ano yun. So, kung no, i-reschedule mo lang. No? Ask ka next na kanyang time and schedule. Or kung yes, tanungin mo kung saan niya i-prefer na i-send mo, messenger ba or email. So, balikan natin itong 1 hour 23 minutes. Kasi psychologically, maganda ang effect sa brain ng tao kaysa yung sabihin mong 1 hour. Pag medyo bungkig, ganyan, parang mas magandang dating sa kanilang pandinig. Okay, so possible na, yes, mapapanood ko, pero hindi pa ngayon. So, yun. Mag-offer ka ng dalawang choices lang. Example, anong araw ngayon? Thursday. Sabihin mo na, kailan ka available? Friday o Saturday? Dalawa talaga. Mag-offer ka ng days. Friday o Saturday? So, pili siya. Tapos, anong gusto mo? 10 a.m. or 5 p.m.? Tapos, magbigay siya ng ano. So, i-take note mo yon. Tapos, yun yung time na isi-send mo yung link. Huwag ngayon kasi hindi pa siya pwede. Okay? So, ikalandar mo. Yan, para alam mo na manonood siya. Tapos, yung day na napag-usapan ninyo, kasi kinalandar mo, i-remind message mo siya, oh, ito, ipapadala ko na ha, ganito, ipapadala ko na. Tapos, sabi mo, available ka na, makapanood ka na, di ba? So, send ko ang link, tapos tawagan or ite-text kita or may message kita later after 2 hours para malaman ko kung ano yung ano mo na mapapanood mo. Yan. So, yun. Pag nakakommit na siya, importante ito. Diba? Yun din yung sinabi ko earlier. Na next time mag-chat tayo, gusto ko malaman kung nagkaroon ba ng impact sa'yo. Katulad ng naging impact sa akin para makapag-move forward tayo. Pero please know na walang pressure from me, ha? So, hindi natin siya pinipressure. Pag hindi mo naman nagustuhan, thank you pa rin. At least, pinitiningnan mo. Fair enough? So, siyempre mag-oo siya. Okay, sige. Sige, thank you. Have a nice day. Ganon. Yan. So, ito yung kinakatakutan ng karamihan. Ano ba yan? Networking ba yan? Et cetera, et cetera. So, marami na mapaparalyze dito, nagiging defensive. So, dalawa yung approach natin. So, one is, mag-ready ka ng sagot na paano pag tinanong, ano pala yung business na yan? So, yan. So, katulad nung kanina na meron tayong summary, gawa ka din ng summary na maganda pakinggan, pero hindi mo naman explain lahat para hindi pa siya makapag-decide. So, ito example. Example lang to. So, example natin, isa itong unique subscription business na parang isang Amazon-like na industry, pero worldwide ang market. Tapos, isa siyang industry disruptor na sobrang bilis ang expansion. Malapit nang mag 1 million yung members ngayon. Pero yung 5 minutes and 43-second video na isisend ko sa'yo, bibigay yun ng bird's eye view sa'yo para malaman mo agad instantly kung this is something na magkaka-interest ka ba o hindi. Okay? The other one is part 2, approach number 2, pwedeng ito yung sabihin mo. I understand na gusto mo na kaagad malaman yung lahat ng details. Pero yung video na isesend ko sa'yo, nandun lahat ng information na kailangan mo. Yun pa rin ang pinaka-best way para makuha mo yung big picture. So, pag isend ko sa'yo, panoorin mo ba? Yan. So, very friendly talaga ang tone.
Tapos, ikaw pa rin ang in control sa conversation. Kahit ulit-ulitin niya yung tanong niya na, ano talaga, sige sabihin mo na lang sa akin kung ano talaga yung business mo. Resist the urge to explain everything on the phone or through messenger. Ah, balik mo lang siya doon na, may papanood ako sa'yo para maintindihan mo rin. No? Okay. So, moving forward. So, next is thank in advance. Pasalamatan mo siya kasi nag-commit siya na panoorin. And then, uh, make sure na alam niya na ipa-follow up mo siya kung napanood na niya. And then, next is, kung nagpa-follow up ka na, so, ang tanong mo na ngayon is, so is this something na gusto mo pang maintindihan? Gusto mo mag-attend ng webinar para makuha mo talaga yung buong picture? Yan. So, pero kung no naman, hingiin mo ulit ang schedule na hindi tayo naiinis. Kasi meron talaga, life happens. Malay mo, biglang nagkaroon ng emergency, hindi niya napanood. Okay, next. So, pwede din na napanood na niya, tapos ang sagot niya is, no, I'm not interested. So, paano yung magiging response natin? So, ang response natin, very professional pa rin and very friendly. So, no problem, na-appreciate ko, at least tiningnan mo. Pero bago ako magbabay, pwedeng makahingi, sino bang pumasok sa isip mo na magkaka-interest or babagay dito sa video na sinend ko sa'yo? So, ibig sabihin nito, humingi ka ng referrals. Hingi ka ng 3 to 5 names na mga friends niya na sa tingin niya magkaka-interest sa business mo. So, tapos hingi ka din ng permiso niya na kung i-message ko tong mga friends mo, sabihin ko ha na ni-refer mo ako ha. Yan, para klaro na may permiso ka. Para kung merong huy, merong nag-message sa akin ba? Sabi niya, ni-refer mo daw ako sa kanya. So, hindi siya mag-ano na hindi ka nagpaalam. Okay? Tsaka, isa pa, hindi masayang yung oras mo. Hindi nga siya sasali, malay mo yung 3 referral niya sasali. Di, panalo. Wala, sayang. Okay, so after the presentation or webinar or yung one-on-one na presentation, ito yung usual na tanong natin na hindi effective. Kaya naka-red siya, wag mo itanong. So ang tanong, ang usual na tanong, ano sa tingin mo? Ano sa palagay mo? What do you think? Ano tingin mo sa business? Mali. Kasi, pwedeng kung ano-ano yung pwede niyang isagot tapos walang patunguhan. Ito dapat yung tanong. Yan. Ang tamang tanong is yung ano yung pinaka nagustuhan mo sa blank. Yan. So, ito yung 3 pwede mong itanong. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa presentation or sa webinar or doon sa in-explain sa'yo? Kasi pag yun yung pag-frame mo ng tanong, siyempre excited siya, 'di ba? Excited siya, marami siyang natutunan na bago. Tapos siyempre nag-rumble na lahat yung na nakuha niya na information, pero excited siya. So magfo-focus siya ngayon kung ano yung pinaka-best na pinaka nagustuhan niya. Tapos sasabihin na niya kung ano yung nagustuhan niya. So allow him to talk. So, kunwari sabihin niya na, ay, ang nagustuhan ko dun, yung pwede palang kumita ng dollars kahit nasa bahay lang. Kahit part-time ko lang gawin, pwede pala. O, kaya ang pinaka nagustuhan ko dun, yung kitaan, tapos maganda din yung products, yung mga ganon. So, depende sa yung sagot niya, i-push mo pa. Yan. So, kunwari, ang sabi niya, yung ano, yung ano ba yun, yung matrix ba yun? So, i-push mo pa. So, anong nagustuhan mo doon sa matrix? Yan. So, may follow-up question ka depende sa sagot niya. Yan. Para you are sealing the fate. So, ang nangyayari dito, base sa sagot niya, siya na ngayon yung nagko-convince sa sarili niya, siya na nagko-close kasi pinafocus mo na siya ngayon sa ano yung mga nagustuhan niya doon sa narinig niya. 'Di ba? Iba na yung strategy ba, no? So, dahil siya na yung nagko-close sa sarili niya, madali na lang matapos ang usapan. Magjo-join na yan siya. Okay? So, pwede magdagdag ka pa ng mga testimonials para mawala na talaga lahat ng kanya pang mga objections. So, the next step is to seal the deal. Since nasabi na niya yung mga nagustuhan niya, magko-close ka na.
yung closing, yung makuha mo na yung commitment niya na mag-join siya. Okay? So, process yan siya. Hindi siya instant noodles. No? So, dito, ito na yung ititrain na natin yung ating prospect na ang lahat ng tanong natin, yes lang talaga yung sagot niya. So, hindi mo kailangan itanong lahat ito. So, parang may mabigyan lang tayo ng idea nung paano i-frame yung questions natin so that yes ng yes ng yes ng yes na yung sasagutin niya. Okay, example. So, ready ka na bang mag-start ng Live Good business mo? Yes. Willing ka bang magtulungan tayong dalawa para makakuha ka din ng mga downlines mo? Malamang, sagot yes, di ba? Tapos, handa ka na ba na lagpasan yung sweldo mo doon sa trabaho mo na kapag gagawin mo itong Live Good? So, malamang yes. So, lahat ng mga questions mo is training yung prospect mo na mag-yes ng mag-yes. Okay. Sa tingin mo, magbabago yung buhay ng pamilya mo kung kumikita ka na ng 50,000 a month additional dito sa Live Good business mo, bukod pa sa trabaho mo? Malamang ang sagot niyan, yes, di ba? So ngayon, ito pa mga sample ng mga questions. Deserve ba ng pamilya mo na mabayaran na lahat ng utang ninyo? Yes na naman, di ba? Deserve ba ng pamilya mo na pupunta ka ng restaurant tapos di mo na tinitingnan yung mga presyo ng mga pagkain? So, the point is, you are, alam mo yon yung na pile up mo na yung mga benefits kasi mai-imagine na niya, oo nga, makabakasyon na ako, yung gusto kong dalahin ng pamilya ko doon sa Bangkok, yung mga ganon, ganon. So, nag-pile up na yung excitement ng prospect mo because yes na ng yes yung sagot niya. Ang last mo na question dapat is, sasali ka na ba? Malamang yes na yan. Kasi ayun na, train mo na siya eh. So, close the deal na. So, kailan na? So, ito na yung link code. Right there and then, dapat may internet. Kaya mo agad yung link mo. Tulungan mo siya right there and then, nagsa-sign up siya. I-guide mo siya, pasulat mo yung username, password, para hindi niya makalimutan. Diba? Guide mo hanggang matapos yung enrollment. Okay, next. So, dito na tayo ngayon sa handling objections. Sa mga normal na tao, yung mga hindi pa na-train, natatakot sila mag-handle ng objections. Pero pag alam mo kung paano i-frame yung objections ng tao, hindi siya dapat katakutan. I-enjoy mo siya kasi handling objections is a superpower. Okay. So, isa siyang skill na madaling i-master. Kahit baguhan, within a week, kaya mo na to. Normally, ano lang naman yung mga questions. Bakit ba nagtatanong yung tao? Una, kailangan niya lang ng clarification. Hindi siya galit, no? Gusto lang niya maklaro yung mga bagay na hindi clear sa kanya. Pangalawa, they are seriously considering yung business, kaya may tanong. Pangatlo, merong mga crucial details pa doon na hindi nabanggit o hindi na-satisfy yung information na kailangan niya para makagawa siya ng intelligent na decision. And then pang-apat, gusto niya na hindi siya padalos-dalos sa kanyang decision. Yon. So, ilagay lang natin sa mind natin na ilagay mo yung sarili natin sa lugar niya. So, kung ikaw din naman, ayaw mo naman ng padalos-dalos. 'Di ba? Yung papasukin mo. And there's nothing wrong with that. Okay. So, ito yung malupit. Yung iba, ang tanong nila is, iniisip na nila, paano ko itanong ito sa akin? So, itanong nila yan sa iyo. Not so much to test you or para mga kuan yung parang questionin ka, but para alam nila paano nila sagutin pag sila naman tinanong. So, advance na sila mag-isip. Okay. So, paano yan i-handle? Ang pag-handle natin dyan is, ang pangalan is Takikwe. Okay, ano yung Takikwe? Ta is for tanong, ki is for kinig, kwe is for kwento. So, dalawa lang ang objection sa pag-uusapan natin tonight. Una is, scam ba yan? No? The second question is, busy ako, wala akong time para dyan. Okay, so, tingnan natin paano natin i-handle using the Takikwe. So, number one question, objection, scam ba yan? So, tanungin mo muna siya. Huwag ka kaagad hala, tinanong ako ng scam. Hindi tayo magiging defensive. Hindi, uy!
Hindi mo kailangan magpakita pa ng mga legalities or anything, no? So, ang ikaw, yung ano ba, dapat chill ka lang, relax. So, curious lang ako. Bakit mo natanong kung scam ba to? Yun. So, keep your poise. Huwag kayong nagpapanik na parang defensive, no? Keep your poise. So, pakinggan natin yung kanyang sagot. So, pwedeng sabihin niya na, kasi 'di ba, marami sa Facebook na kuan ng too good to be true na ano, yung pala scam, ganun ganon, et cetera, et cetera. Pakinggan mo lang. Then next, so dito na yung papasok yung empathy. So, makipag-relate ka. So, hindi mo siya kinakalaban. Ano mo, na nakaupo ka sa kanyang upuan. So, i-relate mo sa kanya. So, pwede mo sabihin, naintindihan kita, friend or prospect, no? Ganyan din yung iniisip ko nung una, nung marinig ko 'tong business na 'to. Akala ko din scam. Kasi marami din akong naririnig na mga na-scam na tao. Actually, na-scam nga ako, 'di ba? Pero ito yung na-realize ko, wala namang mawawala sa akin kung titignan at aralin ko siya. Malay ko ba kung totoo? Kaya ginawa ko, inaral kong maigi yung business kung scam ba siya o hindi. Buti na lang inaral ko. Hindi sana ako magkita ngayon. O, 'di ba? So, hindi tayong aggressive na para natin siyang kinakalaban o para siyang may kasalanan, no? Because na normal, natural lang yung tanong niya. Next, sample objection number 2, busy ako. So, pag sinabi niya, ay, busy ako. Sus, ang dami kong nasikaso, may alaga akong bata, may apo, et cetera, et cetera. Ang dami mga dahilan. Okay, so tanungin mo, anong ibig mong sabihin na busy ka? So, explain niya, kasi ganito, ang apo ko, ganito, ganyan, ganyan, namin yung sasabihin. Wala akong time para magnegosyo. Okay? So, depende sa kanyang sagot, no, nakikinig naman tayo. So, pwedeng kung ang rason niya is yung kanyang trabaho, pwede mong sagot ganito. I-frame mo lang, hindi kailangan word for word. So, alam mo, naiintindihan kita. Ganyan din ako, 'di ba, nung una. Nung una ko kasi nakita ang business na ito, may work ako, tapos sobrang busy ko. Pero alam mo ba kung ano yung na-realize ko nung kaya nagsimula ako sa business na 'to? Malamang yung tanong niya, "Ano?" Ito yung sagot mo. Busy lang pala ako payamanin yung boss ko. Sa sobrang busy ko payamanin yung boss ko, wala na akong oras sa pamilya ko. Kaya hindi ko na maabot yung mga pangarap ko. Na-realize ko na kaya pala yung mayaman lalo yung mga mayayaman kasi ginagamit nila ang oras ng mga empleyado tulad natin para payamanin yung sarili nila. Pero karamihan ng mga tao, 8 to 10 hours sila nagtatrabaho, busy-busy sila na payamanin yung boss nila. Ilang taon ka na nga ba, friend? So, example, sagot niya, 33, 48, 52, ganon. So, tatanungin kita, gusto mo ba habang buhay kang magiging busy at ilaan ang oras mo para payamanin ang boss mo o ibang tao imbes na sarili mo, imbes na abutin yung pangarap mo? O, di ba? So, mag-isip siya ngayon. So, sasagot niya yun sa'yo, hindi. Tapos, ang objection, di ba? So, hindi natin siya pinahiya. No, umupo tayo sa kung saan siya nakaupo. So, nag-relate tayo sa kanya. So, na-diffuse natin yung objection. Ganun lang siya. So, next, follow up. So, according sa statistics, kailangan ng isang tao sa panahon ngayon, 2023, ng at least 7 touch points. So, especially ito sa social media, no? Pansinin nyo, meron nakitang product sa newsfeed, tapos maganda siya, pero hindi ka kaagad bibili. So, kita mo na naman siya bukas, sunod bukas, kita na naman siya. So, mga ilang times na normally, nasa 7 times mo siya makita bago ka talaga ma-tempt na i-click yung link. Tingnan ko nga ito kasi lagi ko na ito nakikita. Ba, maganda siguro ito. 'Di ba? Kasi 7 times mo na nakita. Pero kung first time mo pala, normal lang yun na hindi ka agad nila papansinin. So, same with our business, lalo na kung hindi pa tayo kilala. Okay? So, ito lang yung may importante. Huwag maging pushy, no? Tapos, huwag ding parang sirang plaka paulit-ulit lang. So, number 3, i-value natin yung relationships at huwag tayong magsusunog ng bridges. Hindi natin sila yung ano ba yung aawayin na, mabuti ka lang kung ano, pag ikaw may kailangan, pag ako mag, ano, ng business sa'yo, ayaw mo,
hindi natin sila pwedeng ganunin. Diba? So, let's stay professional. No, negosyo lang ito. Relative mo pa rin yan. O kaya batchmate mo pa rin yon. Okay? So, and then also come from an abundance mindset. Hindi talaga lahat magsasali. But remember na meron at meron talagang para sa'yo. No? Kaya numbers game siya. And then, tingnan natin anong next. So, ibase mo rin yung follow-up mo sa huling na pag-usapan ninyo. So, i-review nyo yung conversation ninyo. And then, hi prospect, kumusta? Kumusta na yung napag-usapan natin, yung na-attendan mo na presentation? No? Gusto mo bang maka-attend ng isa pa para ma-refresh ka kung ano yung na anong mo before para makapag-decide ka na? Ganon. Or baka meron kang tanong na hindi mo na ano before, hindi ko na-address na nag-usap tayo. Sige, tanong mo para masagot ko. Para ano mo yun, kasi yung mga ano na lang yan, yung mga touch points na lang na mga hindi pa settled na mga matters sa kanya. Yan. And then, address mo lang yung dalawang issues. Usually, dalawang bagay lang yan. Number one, hindi pa clear sa kanya kung paano siya kikita. Yun. So, balikan mo, patiently explain yung tatlong ways ng kitaan lang. Yun lang. Explain mo na yung business natin is about subscription. Yun, kailangan clear as water sa kanya. Na ang business natin is subscription. Because of that, yun yung tatlong malalaking kitaan natin. Yun. And then, pangalawa is, may duda siya na kaya niyang gawin. Yun, baka isipin niya, ay, hindi ako marunong mag-speak sa harapan ng maraming tao. O yun, baka yun yung kanyang apprehension lang. Na hindi ako marunong mag-present, ganyan-ganyan. So, i-assure mo siya ngayon na libre ang trainings natin, walang bayad. Tapos, susuportahan natin siya. Team effort naman ito. So, usually, pag na-address natin yung dalawang bagay na yan, balik tayo doon sa closing. Yan. So, alam mo na kung anong gagawin, di ba? Isa-sign up na natin siya, pay in. So, sign up, lalak in na siya, mag-pay na siya ng 49.95. So, siya, pagawa mo niyan para marunong siya. Para pag time na siya naman magpa-pay in, alam niya anong gagawin. Okay, and then proceed sa checkout. Pagkatapos nun, kailangan i-tour mo siya sa back office niya para alam niya kung paano niya i-navigate yung back office niya. Tapos, turuan mo din na i-prepare yung account niya para maka-receive ng commissions. Okay. So, ito din yung mga next steps. So, i-congratulate mo siya dahil finally, nag-start na siya. No? Kasi, syempre, excited yan. Nag-start siya eh. So, paatenin mo siya ng 2 or more presentations para ma-master niya yung ating buong business from start to finish. Then, ipa-attend mo siya or ikaw mismo mag-explain sa kanya nitong new affiliate orientation training natin. And then, pang-apat, gawan mo siya ng welcome banner or paggawan mo ng welcome banner. I-add mo siya sa group chat. And then, i-add mo din siya sa mga pages na makatulong sa kanya. Provide ka ng mga resources na magamit niya. And then, encourage him to strategize. We're about to be finished. Malapit na tayo matapos. So, sa strategies, meron tayong kasabihan na if you fail to plan, then you plan to fail. No? Kailangan nagpaplano tayo. Hindi yung basta tira lang kitira, kung anong abutin, mabuti, kung hindi, mabuti pa rin, padayon ko, hindi ganon. Kailangan may plano tayo. Kasi pag meron tayong plano, tayong blueprint, paano susundin natin. Yan, no? So, sulat mo yung mode of operation mo for the next 3 months. So, kung may nakalipas ng mga ilang buwan na hindi tayo happy sa naging resulta, it's always a good day to start again today. Okay? So, kalimutan na yung mga mistakes sa past. Start today. Yan. So, write down your mode of action para sa next 3 months. Ano ang plano sa next 6 months? And ano ang plano sa next 12 months? Okay? Also, remember na anything worth having will require a price. So, kung atleta nga pag-usapan, si Manny Pacquiao nga, hindi naman instant yung pagiging 8th Division World Champion niya, di ba?
kailangan niya mag-practice, magising maaga, mag-exercise, mag-jogging ng matagal. Ang dami niyang kailangan gawin. Meron talagang price ang success. Ganun din ang ating live good business. Kailangan may sacrifices sa time, sa money, at saka sa effort. So, pag-usapan natin yung time. So, kung hindi tayo willing baguhin yung schedule natin na manood pa rin tayo ng kailangan mapanood ko talaga yung aking teleserye sa gabi, wala tayong magawa diyan. Hindi tayo willing mag-sacrifice sa time. So, kailangan may changes. Something you have to change for things to change. So, dapat mag-allocate talaga tayo ng time para sa ating live good business because it does not just happen. Hindi natin pwede sabi, 2 months naman ako, bakit walang nangyari? Kung wala tayong ginagawa, wala naman talagang mangyayari. So, ganun din sa money. Sometimes, kailangan din natin magpakape, pero hangga't maaari kung puwedeng hindi, edi mas maganda kasi online lang natin gagawin. Pero kung hinihingi ng pagkakataon na magpakape tayo, edi magpakape, gano'n, konting sakripisyo lang. And then effort, the more massive the effort, the more massive the results. So ngayon pa lang, make a solid commitment to your goal. Hindi kasi ito business ng ibang tao, business mo kasi ito. Pag yaman yung pinasok mo, mag-commit ka ng at least 2 years. No, never go below that. At least 2 years. Yung talagang pinagsikapan talaga. Hindi yung basta lang nagibilang lang ng buwan at taon. Talagang 2 years na talagang you tried everything in your power. Imposible walang mangyari. Meron at meron yan. Okay. So, ito yung SW3 rule para ito sa mga first time talaga sa ganito na negosyo. So, meron tayong SW3 rule. Some will join. Given yan. Pero some won't join. Given din yun. Hindi talaga lahat sasali. So what? Hindi siya big deal. No? So, sabi nga nila, kung ready ka nang tumanggap ng 5,000 rejections, ready ka nang maging crown diamond. Ibig sabihin, kung naka-receive ka ng 5,000 rejections, malamang na-hit mo na yung diamond niyan. Patungo ka na mag-crown diamond kasi ang bilis mo. Kasi na-reject ka na ng maraming beses. So, kung kailangan 5,000 ang rejection mo, so be it. Baka ang 5,001 mo, nandun na. Sunod-sunod na yan, di ba? So, pangalawa, hindi get rich quick scheme ang Live Good. Nagbibuild ka ng panghabang buhay na grupo para sa iyong passive income na magbibigay sa iyo ng monthly pension for the rest of your life. Imagine the magnitude, ganun ka-importante yung grupo na binibuild mo. Doon nakasalalay ang pension mo, yung second na pension. Kasi karamihan meron namang SSS o GSIS. Pero yung second na pension talagang life-changing, dito mo siya mabibuild sa likod. So kung hindi siya madali, worth it kasi siya. Kasi every month ito for the rest of your life na pwede mo pang ipasa sa iyong mga anak at mga apo. Kaya it will really take some effort. So tanggapin mo na yon that meron talagang sacrifices involved. And then pangatlo, hindi siya investment scheme para maghulog lang at maghintay. Hindi siya parang yung insurance ba na yung college education plan na bayaran mo nung 0 years old yung bata for 5 years. Tapos maghintay ka talaga ng pag mag-college siya, saka mo pa matanggap. Kung hindi magsara ha, I'm talking about yung, 'di ba, yung CAP na college na ano na wala talaga silang nakuha, 'di ba? Hindi kasi investment scheme ang Live Good. Mukha lang siyang mukha lang siyang ano, yung parang nagahulog. Pero that is another ano illustration. Pero we need to understand na hindi investment scheme ang Live Good. Na hulugan mo lang parang loto lang o sweepstakes na magbili tayo yung last two, no, na maghulog tayo tapos wala lang gagawin. Kaya yung mga tao, ayan, yan yung mga nagrereklamo na walang spillover. Okay? So, the other thing is speed is your friend. So, paspasan na lang natin.
Total, alam naman natin na medyo magte-take siya ng effort, magte-take siya ng mm, i-massive na lang natin yung ating effort para matapos agad. Kasi yung kalaban natin dito is traditional na business. Kung sa traditional business, nagbibigay sila ng minimum of 5 years para makabawi. Tayo, nagmamadali tayo. Gusto natin makuha siya in the shortest possible time. Short circuit kasi na natin ito. Kaya, bilisan na lang natin. So, yung effort na dapat iabot ng 5 years, iso-shortcut natin. So, lahat na ng hirap, doble-doblehin na natin para matapos na siya sa shorter na time. So, kung kayang kunin ng 6 months, mabuti. Kung kailangan inabot ng 1 year, o di okay pa rin yun. Pinakamatagalan talaga ang 2 years, Sharo. Hindi tayo mag-diamond dyan. Diba? Kaya itodo na natin. Fast forward din ng effort. Okay? So, that concludes our presentation. Congratulations. I think na-equip na natin ang lahat na maging ready na maging diamond affiliate ng LiveCode. Okay? So, thank you for attending. So, go through the material again and then learn it and then ituro natin sa ating mga tao. Okay? So,